Disclaimer: ang sumusunod na kwento ay naglalaman ng mga kathang-isip lamang na elemento at nilayon para sa mga layunin ng entertainment lamang. Anumang pagkakahawig sa mga aktwal na tao, buhay o patay, o totoong pangyayari ay nagkataon lamang. Ang mga pangyayaring inilalarawan sa kwentong ito ay gawa ng imahinasyon ng may akda at hindi dapat bigyang kahulugan na sumasalamin sa katotohanan sa anumang paraan. Si Emily ay reclusive na manunulat na nakatirang mag-isa sa isa ng maliit at malayong kubo na nakatago sa kakahuyan. Nakatagpo siya ng kaginhawan, kapayapaan at katahimikan sa nayon, malayo sa lungsod. Ngunit sa nakalipas ng panahon, ang hindi maipaliwanag na mga pangyayari na nagbigay sa kanya ng panginginig ay nakagambala sa kanyang katahimikan. Narinig ni Emily ang mahinang tunog na nagmumula sa labas ng kanyang bintana isang gabing malamig at walang buwan. Nagsulat siya sa ibabaw ng mga sanga ng sinaunang oak. Ngunit sa paglipas ng mga gabi, mas madalas at lumalakas ang kalmo, na umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng kagubatan. Isang gabi lumabas si Emily upang tingnan ito nang hindi na niya ito matiis. Isang kakaibang katahimikan ang bumalat sa hangin, at pakiramdam niya ay hindi na matatapos ang gabi. Ang kanyang puso ay parang minartilyo ang kanyang dibdib. Siya ay maingat na humakbang patungo sa bintana. Hindi siya makahinga habang nakatingin sa dilim. Doon, lampas pa lamang sa salamin, ay may isang madilim na figura na naiilawan ng mahinang liwanag ng buwan. Sa pakiramdam ng pagkadesperado at pagkaapurahan, ang mahahabang pilipit nitong mga daliri ay kumamo sa bintana, marahil ay nagsusumamo na papasukin. Takot na takot si Emily kaya takot na takot lamang siyang manood habang ang aparisyon ay nananatili sa labas, ang walang kaluluwa nitong mga mata na nakatitig ng malalim sa kanyang kaluluwa. Hindi makikipagtulungan ang kanyang katawan sa gusto niyang sumigaw at tumakas. Si Emily ay nanginginig sa kanyang gulugad sa tuwing ang nakakatakot na gawain ay ginaganap gabi-gabi. Bagamat sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na nasa isip niya ang lahat, naramdaman niya sa kanyang puso na may masamang naghihintay sa mga anino. Pinag-aralan ni Emily ang nakaraan ng cottage sa desperadong pagtatangka na makahanap ng mga sagot, at ang natuklasan niya ay nagpalamig sa kanya. Ang kakahuyan ay sinasabing tahanan ng mga kaluluwang hindi mapakali na nahuli sa pagitan ng kabilang buhay at ng mundo ng mga buhay. Natupok ang pag-iisip ni Emily sa kakamo na lalong lumalakas at nagpupumilit sa bawat gabing dumaan. Pinahihirapan ang patuloy na presensya na nakatago sa labas ng bintana, para siyang bilanggo sa sarili niyang bahay. Pagkatapos noon, sa isang mabagyong gabi nang hinampas ng ulan at hangin ang bubong, natanong ni Emily ang isang bagay na baluktot at idiniin sa salamin. Ito ay hindi makamundo na hugis na naiilawan ng mga tama ng kidlat. Napasigaw si Emily kaya nanlamig ang kanyang dugo, na tumatakbo palabas sa dilim at iniwan ang kubo at nadala ang mga nakakatakot na alaala nito kasama niya. Sa paglalaho niya sa gabi, gayunpaman, hindi niya maalis ang nakakabagabag na sensasyon na ang multong nakilala niya ay susundan siya sa paligid, na handang hampasin sa mga anino. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na akitin ang iyong imahinasyon, pakiligin ang iyong mga pandama, at dalhin ka sa mga mundong parehong hindi ka panipaniwala at nakakatakot. Ang iyong feedback, komento, at pakikipag-ugnayan ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na itulak ang mga hangganan ng pagkukwento at upang lumikha ng nilalaman na sumasalamin sa iyo sa malalim at visceral na antas.